Magandang gabi po. Ako nga po pala si Jeric. Hindi ko po tunay na pangalan. Nakatira po ako sa Tondo. So, dediretsuhin ko na po kayo. Dati po akong isang hold-upper. Pero ngayon po, nagbago na po ako. Dahil sa isang karanasan na nangyari sa akin. 18 years old po ako nung nangyari tong karanasan na ikikwento ko. Ngayon po ay 32 years old na po ako. At may sarili na rin pamilya. Dalawa po ang anak ko. Meron po akong maliit na tindahan na nakakatulong sa pamilya ko sa araw-araw naming gastusin. Ako po ang nakatoka sa pag-aalaga sa mga bata. At ang misis ko naman ang nagtatrabaho. Nahihirapan po kasi ako maghanap ng trabaho dahil na din sa ex-convict po ako. So tuloy na po tayo sa story na ikikwento ko. Bata pa lang po ay namulat na ako sa realidad ng buhay. Iniwan na kami ng nanay ko. At ang tatay ko naman ay lasinggero na palagi kaming binubugbog magkakapatid kapag nalalasing at walang mabalingan ang galit niya sa nanay namin. Musmus pa lamang ako ay natuto na akong tumambay-tambay at gumala-gala sa lansangan. Grade 3 lang po ang inabot ko sa eskwelahan. Namulat po ang mga mura kong isipan sa mga bagay na masasama kagaya ng pagnanakaw. Ang mga nakakasama ko noon ay mga batang pariwara din ng buhay o kung tawagin natin ay mga batang hamog. Madami kaming spot na mga pinagnanakawan katulad sa Divisoria, sa Quiapo, sa Ross Boulevard at sa kung saan-saan pa kung saan madaming tao na pwedeng snatchan ng gamit. Ginagamit namin ang mga ninanakaw namin para ibenta at ipambili ng rugby. Sinisinghot-singhot namin to at grabe ang epekto sa akin pati sa mura kong isip. Madalas akong nahuhuli ng mga pulis pero dahil bata pa ay sa DSWD lang ako dinadala. Walang pakialam sa akin ng tatay ko nun. At pag dinadala ako sa DSWD, doon ay tatakas po ulit ako at babalik sa pagnanakaw. Noong nagkaedad na po ako at nagbibinata na, kakaiba na po ang trip ko. Gumagamit na po ako ng ipinagbabawal na gamot. Nang-hold up na din po ako noong mga panahon na yun para maitawid ang giyang kong katawan na hayok nang sumingot ng droga. Wala akong pake sa mga mabibiktima ko noon. Para bang isa talaga akong demonyo na pinadala mula impyerno. Wala akong nararamdamang awa sa kahit kaninong tao, sa kahit kaninong mabibiktima ko. Pero may isang tao ang tuluyan nakapagpabago sa akin. Isang gabi ay pumesto ko sa isang spot na di ko na po sasabihin. Doon ay nag-abang ako kasama ang isa kong kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Nonoy. Si Nonoy ay nakilala ko lang noong minsan ay makalaro ko ito ng Counter-Strike sa isang computer shop malapit sa amin. Natuwa akong kalaro si Nonoy kaya kinaibigan ko ito. Pero kahit alam niya ang katauhan ko, ay gusto niya pa din ako maging kaibigan. First time kong magkaroon ng kaibigan na matino. Kadalasan kasi ng kaibigan ko, mga masasamang tao din. Madalas kami magbanding ni Nonoy. Nagkikwento siya ng buhay niya sa akin. At ganun din ako sa kanya. Kinikwento niya palagi ay tungkol sa bahay nila. Sabi niya ay para ba daw siyang isang anino lang sa loob ng bahay nila. Wala siyang nararamdamang pagmamahal. Paglalabas daw siya ay di man lang daw siya tinatanong kung saan siya pupunta. Kapag uuwi naman daw ay wala din kahit anong salita. At titignan lang siya ng magulang niya. Kinakausap lang daw siya ng mga to kapag tungkol sa pag-aaral ang usapan. Matalino kasi si Nonoy, kaya siguro mataas ang expectation sa kanya. Si Nonoy ay minsan ko lang makitang umiti. Di ko alam kung nagtitipid ba siya ng ngiti. Palagi siyang naka-poker face at madalas nakatanaw sa malayo pag kinakausap ko. Palagi niya sinasabi sa akin na, Jack po kasi ang tawag sa akin ni Nonoy. Jack, sana dumating na yung oras ko. Di ko po alam kung anong ibig sabihin niya doon. Madalas po ay binabaliwala ko na lang yung mga sinasabi niyang yun. Isang araw, habang nagkikwento ako ng mga pang-hold up ko kay Nonoy, bigla niyang tinanong kung pwede ba daw siyang sumama sa akin sa mga pang-hold up ko. Nagulat ako sa mga sinabi niya. Sinabi kong delikado ang ginagawa ko at hindi iyon ang buhay na para sa kanya. Mag-aral na lang siya ng mabuti, ang sabi ko, sabay tawa. Tumingin lang siya sa malayo at di na sumagot sa akin.
Ayoko sanang isama ang kaibigan ko na si Nonoy. Pero parang merong parte sa akin na ayaw siyang maging malungkot. Kaya sinabi ko sa kanya na isasama ko siya, pero sa isang kondisyon. Sinabi ko na yun na ang una at huli niyang pagsama sa akin sa mga pang-hold up ko. Sumang-ayon lang naman si Nonoy sa akin. Noong gabi na ng aming pang-hold up, ay sinabi ko pa kay Nonoy na maglalaro kami ng Counter-Strike kinabukasan. Tapos open time lang hanggang magsawa kami maglaro. Noong nag-aabang na kami na mabibiktima ay binigyan ko pa siya ng patalim para meron siyang panakot. Sinabi ko na wag niya ito gagamitin dahil panakot lang namin yun. Sumang-ayon naman siya. Pumesto kami sa madilim na spot ng kalye. Naghihintay ng sandaling may dumaan. Noong may natanaw na kaming isang babae na patungo sa madilim na daan kung nasan kami, agad namin itong inabangan. At nung paglagpas nito sa amin at takmang hawakan ko na sa leeg, ay biglang nagsulputan ng mga nakatagod na kamas sa mga kanto ng mga iskinita. May baril ang mga ito at nakatutok sa amin. Nagulat ako at agad kong itinaas sa mga kamay ko at itinapon ng patalim na hawak ko. Nung lumingon ako kay Nonoy, ay hawak pa din ito ang patalim at nakatayo lang siya. Sumisigaw ang mga taong nakamas habang nakatutok kay Nonoy ang mga baril. Sinasabihan siyang ibaba mo ang patalim mo, ngunit parang walang naririnig si Nonoy. Ilang segundo ang lumipas, hindi pa din binababa ni Nonoy ang patalim. Tumingin si Nonoy sa akin at ngumiti. Ang kauna-una ang pagkakataon na nakita kong ngumiti si Nonoy ng totoo at may saya nakalakip sa mga ngiti niya. Bigla niya sinambit ang mga katagang. Ito na ang inintay kong araw, Jack. At biglang sugod sa mga taong nakamas. Ilang sandali pa ay sunod-sunod na putok ang umilingaw-ngaw sa lugar. Nakita ko na lang si Nonoy na nakandusay na sa kalsada at wala nang buhay. Wala na ang kaibigan ko. Natulala na lang ako nang makita ko si Nonoy. Bigla-bigla ay pumatak na ang luha sa mga mata ko. Napaiyak ako sa sinapit ng kaibigan ko. Sinisisi ko ang sarili ko sa mga nangyari. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ako ng pake sa isang tao. Kinalaunan ay nalaman kong mga pulis pala ang mga taong nag-abang sa amin. Matagal na pala nila akong minamanmanan dahil sa sobrang talamak na ang pang-hold up ko sa lugar na yun. Ginawa lang nilang pae ng isang babae na pulis din para mahuli ako. Tinanong ko yung isang pulis kung saan dinala yung mga labi ng kaibigan ko. Sinabi lang niya na nasa impyerno na daw. Nagalit ako sa mga sinabi ng pulis at minura ko ito. Noong nakapiit na ako sa kulungan ay madalas kong napapanaginipan si Nonoy. At pagmumulat ako ng mga mata, ay makikita ko ang imahe ni Nonoy na nakatayo sa harapan ko at nakangiti sa akin. Ilang beses ko pa nakita ang multo ni Nonoy habang nasa kulungan. Andyan yung minsan ay tutulala ako sa gabi at biglang may tatapik sa balikat ko. At paglingon ko ay si Nonoy na naman. Nakangiti na naman ito sa akin at para bang sinasabi niya na, huwag kang mag-alala kaibigan, nasa maayos na lagay na ako at masaya ako kung nasa man ako ngayon. Kahit kailan ay di ako nakaramdam ng takot sa pagpapakita sa akin ni Nonoy. Isang taon nang lumipas noong makalaya ako, agad akong pumunta sa bahay nila Nonoy at tinanong ang tatay niya kung saan nakalibing si Nonoy. Walang bakas ng lungkot at galit sa mukha nito noong nakita niya ako. Kahit pa alam nila na ako ang dahilan at kasama ni Nonoy noong gabi nang namatay siya. Nakita ko ang nanay ni Nonoy na nakaupo sa sofa. Pinapasok niya ako at pinaupo. Nagulat ako sa mga sinabi niya. Salamat dahil sa kahit sandaling pagkakataon ay nagkaroon ng tunay na nakakaintindi at nakasama ang anak ko. Sabay hagulgol ng nanay ni Nonoy at niyakap ang porselanang base at kinausap ito. Nagsusorry sa lahat ng pagkukulang niya bilang isang nanay.
Kinalaunan ay napag-alaman kong nandun pala ang abo ni Nonoy. Hindi ko na din napigilan ng lumuha at sinabi ko sa mga abo ni Nonoy, "Patawad dahil ikaw ang naging kabayaran sa mga kasalanan ko." Nangako ako na magbabagong buhay bilang kabayaran sa kasalanan ko kay Nonoy. Nagpaalam na ako sa mga magulang ni Nonoy. Paglabas ko ay tumingala ako at tumingin sa langit. Ngumiti at sinabing, "Wala ka nang mararamdamang lungkot, kaibigan.